Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Paggising nga po namin kaninang umaga ay tinupi ko na din po itong hinigaan namin. Sabay lang din po kasi kami ni kuya na nagising kaya tinupi ko na din po kaagad ito. Madalas po kasi si kuya ang laging late po na nagigising sa amin. Trabaho ko pa man din po itong pagtutupi ng mga kumot at pag-aayos ng higaan namin. Ganon pa rin po sa gabi, inaayos ko pa din po ito bago kami matulog. Huwag yun na nga pong pansinin yung patungan po namin ng mga kumot at unan. TV nga po namin yan at pwede pa nga po itong gamitin. Pero dito po muna dahil ginagamit po namin yung bago po naming TV. Pagkatapos ko na nga pong niligpit yung hinigaan namin ay nakapagsuklay na rin po ako at eto naghihilamos na nga po. Kapag po kasi wala kaming pasok mga kalabs, kada gising ko po ng umaga ay naghihilamos po ako. Pero kapag may pasok kami ay hindi ko na nga po nagagawang maghilamos dahil maliligo rin naman po ako. Sabi po kasi ni mama, maganda pa rin daw pong maghilamos pag gising sa umaga. Sulfur soap po pala yung gamit naming sabon mga kalabs. Sulfur soap nga po pala na yellow yung ginagamit namin. Pero kapag wala nga pong mabili si papa na yellow ay yung white nga po yung ginagamit namin. Noon pa man din ay sulfur soap na po talaga yung ginagamit namin na sabon. At wala na nga pong iba mga kalabs. Nung naubos na nga po ni kuya yung sabon na binili sa kanya ni papa ay nag-sulfur soap na nga lang din po siya ulit. At ayan, pagkatapos ko na nga pong sabunan yung mukha ko ay babanlawan ko na nga din po ito. Sabi nga po sa akin ni mama ay dapat po sa banyo na lang ako naghilamos para daw po mas maabot ko yung gripo. Ang sabi ko po kay mama ay dito na lang dahil ayaw ko pong mabasa yung paa ko. Binabanlawan ko na nga po ng mabuti yung mukha ko para wala na nga pong sabon-sabon pa. At ayan mga kalabs, natapos na din po ako sa paghihilamos. Pakiramdam ko nga ay presko na po yung mukha ko. Nakauwi na din po pala si papa galing ng duty niya kagabi. Pero pag uwi niya po mga kalabs ay aalis din po siya kaagad. Umuwi nga lang po siya para po maligo at magbihis. At sabay bumili na nga din po siya ng tinapay na para po sa mga lolo na nagtatrabaho po dito sa bahay. Babalik nga daw po siya sa ospital mga kalabs dahil may paraffle daw pong magaganap doon. At lahat nga daw po ng staff ay kasali. Pupunta nga lang po si papa baka sakaling mabunot yung pangalan niya. Pero kung hindi naman daw ay okay lang po mga kalabs. Pulang-pula nga po yung damit ng papa ko. Paskong Pasko nga po mga kalabs. Bago nga po umalis si papa ay nagkape at nagtinapay na po muna siya. Kakain na nga lang daw po siya pag uwi niya. At pagkaalis nga po ni papa ay naghanda na rin po si mama ng mga pagkain namin. Itlog po pala yung pinrito ni mama para po sa almusal namin. Namimiss ko na po kasing mag-itlog sa umaga mga kalabs kaya po sabi ko kay mama ay sunny side up ang lutuin niya. Kasabay ko po palang kumain dito yung pinsan ko. Hinatid po kasi sila dito ng papa nila kaninang umaga. Kaya tinawag ko na nga din po siya para po kumain. Paborito pa man din po niya ang itlog. Tinawag ko nga din po si kuya niya para kumain na pero ang sabi niya po ay busog pa daw po siya mga kalabs. At kaninang tanghali po pala ay nagluto po si mama ng masarap na dinengdeng. Marami nga po itong halong gulay mga kalabs. May kalabasa, kamote, kamatis at pinaghalo-halo na nga po ito ni mama. Sinabay na rin po pala ni mama yung natirang sigarilyas. Sayang lang din naman po ito dahil kukonti na lang po yung natira kaya sinabay niya na po ito sa dinengdeng niya. At nung kumulo na nga po ito mga kalabs ay naglagay na po si mama dito ng bagoong. Hindi nga daw po masarap itong bagoong sabi ni mama, masyado nga daw po itong malabnaw. Mas masarap pa rin daw po kasi yung bagoong na ginagamit niya. Naubos lang daw po kasi mga kalabs. Naglagay din po pala si mama dito ng ampalaya. At nung naluto na nga po yung mga gulay na unang nilagay ni mama, ay sinunod niya na pong nilagay ito pong kamote. Tapos hinalo-halo lang po ito ni mama. At
pagkatapos ay sinunod na pong nilagay ni Mama yung dahon ng malunggay. Hinuli nga lang po itong nilagay ni Mama dahil mabilis daw po itong maluto. Grabe at napakabango nga po nitong niluluto ni Mama. At nung naluto na nga po ito mga kalabs ay tinawag na po ako ni Mama para daw po tikman ko yung sabaw. At nung natikman ko na nga po yung sabaw mga kalabs ay parang gusto ko na nga pong kumain. Masarap nga po ito mga kalabs dahil marami pong gulay ang sahog nito. At eto na nga po ang pinakamasarap sa lahat. Pinatong na nga po ni Mama yung tilapia na niluto niya. Yung ulo ng tilapia at yung buntot yung nilagay niya po dito. Pasensya na nga po sa buntot dahil nakutkot na po yung balat niya pagkatapos maprito. Ang sarap po kasi mga kalabs. At nung nakaluto na nga po mga kalabs ay dalawa na po kami ni Mama ang naghanda ng mga plato. Saktong umuwi na nga din po dito si Papa. At sabay-sabay na nga din po kaming kumain. Dito na nga po pinakain ni Papa yung tatlong pinsan ko para daw po makakain sila ng gulay. Hindi po kasi sila kumakain ng gulay mga kalabs. Kaya sabi ni Papa ay kumain daw po sila ngayon. Kapag po kasi gulay ang ulam mga kalabs ay puro sabaw lang po ang kinukuha nila. At dito na nga lang po ako umupo sa sala namin dahil di naman po kami kakasya sa mesa. 4 na upuan lang po kasi yung upuan namin. At yung mga pinsan ko na nga lang po yung pinaupo ko doon para makakain po sila ng gulay. At para mabantayan nga din po sila ni Papa. Takot pa man din po sila kay Papa mga kalabs kapag hindi po sila kumain ng gulay. Kaya natuto nga po kami ni Kuya na kumain ng gulay dahil po kay Papa. Nung ganong kaliit pa lang po kasi kami ni Kuya ay tinuturuan din po kami ni Papa kung paano po kumain ng gulay. At nagagalit nga po siya sa amin mga kalabs kapag hindi po kami kumakain ng gulay. Kaya ngayon ay natuto na nga po kami ni Kuya na kumain ng gulay. Solve na solve nga po itong ulam namin mga kalabs. Napakasarap. Yung nagpasarap nga po lalo dito ay yung pinatong na isda. Nakatatlong sandok pa nga po ako ng kanin. Sa totoo nga lang po ay naubos po naming lahat yung sinaing ni Kuya na kanin. Si Papa ko nga po mga kalabs ay natuwa dahil nakakain na naman po siya ng paborito niya pong dinengdeng. Sabi nga po ni Papa ay kahit ganito ulit mamayang gabi. Tignan niyo naman po yung pinsan ko mga kalabs. O diba walang nagawa kundi kumain ng gulay. Sabi nga po ni Papa sa kanila ang gulay ay pampahaba ng buhay. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.